At ang Diyos po ay mabuti. Amen? Dumaan po ba ang bagyo sa inyo? Para namang hindi halata. Halata po ba ang dumaan ang bagyo sa inyo? Parang hindi, oh. Parang relax kayo, eh. Amen? Alam niyo po ba yung bagyong yan ay isang blessing para sa atin? Amen po ba? So, sabi nga kanina sa kanta ni Mami Cynthia, kasama daw natin ang Diyos. Parang hindi ko nakita sa inyo ang pagkatinag. Bagamat sa Cavite City, for the first time nangyari, ang bahang napakalaki sa Cavite City. Naniniwala ba kayo? So ngayon ko lang naranasan yung baha sa Cavite City hanggang sa natumba po ko noong isang araw, nalublob po ako sa tubig. Amen? Yun po yung aking pinasasalamatan. At ang mabigat pa doon, yung aking pong cellphone na pinagkaingay-ingatan ay nabasaan ng tubig. Sabi ko, Lord, napakahalaga po ng cellphone sa akin dahil kung wala po itong cellphone, hindi po ako makakapagbasa ng Biblia. Kasi sa sobrang liit na, hindi ko na po makita. Sabi ko, Lord, salamat dahil alam ko hindi ka masisira. Amen? Dahil ito pong cellphone na to, lumubog na rin po sa tubig nung unang may-ari. Pero mabuti pa rin ang Panginoon. Dahil alam ng Lord na hindi ko kaya makabili ng cellphone na ganito kahalaga. Pero sabi ko, Lord, hindi ka masisira. Pero nung ginamit ko po siya, sabi nga nila, wag mong unang bubuksan kasi lalong masisira. Pero hindi, pinatuyo lang, pinunasan ng anak ko, tapos natuyo. Maya-maya binuksan ko. Nakatawag pa po ako kay Kuya Nap. Katawag ko po ako saglit kay Kuya Nap. Pagkatapos, nung pagtigil na nun, tumatawag na ako sa aking asawa, hindi ko na marinig. Sabi ko, walang sound. Yung pala sa akin po pala. Sabi ko, wala na, sira na ito. So ngayon, tinurge ko po siya. Nung pagka-charge ko, siguro mga 30 minutes, bumalik po yung sound. Kaya sabi ko, Lord, gagamitin ko sa linggo to. At alam ko, hindi ka papayag na hindi ko magamit ito, Panginoon. At ngayon po, ating pong gagamitin ang cellphone ito dahil dito po nakalagay yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kabuti po ang Panginoon. Minsan pa po palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan ulit ako ng opportunity na magsalita po sa inyong muli. At ako'y naniniwala dahil ang Diyos po ay mabuti. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. At nananampalataya ako sa hapong ito may gagawin po ang Diyos. Alam niyo po ba ang mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay napakaganda? Naniniwala ba kayo? Bagamat ito ay paulit-ulit na lang, laging nababanggit, pero alam niyo po ba, pag binabanggit lagi sa Biblia, ibig sabihin may pinaliliwanag ang Diyos, may sinasabi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Meron ba kayong nabasa sa Biblia na hindi inulit-ulit ang salita niya? Bakit inuulit-ulit? Para maunawaan at maintindihan natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi hindi mo maiintindihan kapag isang beses mo lang narinig, malilimutan po natin yan. Amen po ba? So, ang mensahe po ng ating Panginoon ngayon ay buksan po natin. Ito po ay malimit na maminsahe, pero ngayon ay bibigay po ulit ng Panginoon sa atin. Ang mensahe po ng Panginoon ay, kung may pagsubok, meron daw ano? Pagtatagumpay. Kaya ang ganda po nung kinanta kanina kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng area ng ating buhay, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa lahat ng pinagdadaanan nating buhay, ang Diyos hindi tayo iniwan at pinabayaan hanggang sa huli ng ating buhay. Amen po ba? Kaya ang Diyos, nakikita natin, naghihintay lamang siya sa atin. Tinitignan niya sa atin kung hanggang saan tayo mananampalataya at mananalig sa Kanya. Amen po ba? So sa kabila ng pagsubok, dito niya tayo pinalalakas. Naniniwala ba kayo? Dito niya tayo pinatatatag. Dito niya tayo pinagtitibay. At dito tayo magiging ganap sa paglakad sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hindi pa po umpisa yon, ito po pinakaumpisa. So buksan po natin sa Mateo 14:22 hanggang 31. Medyo mahaba-haba po yan, pero ating pong babasahin. Meron akong kukunin dyan na konteksto na napakaganda. So tayo po tayong lahat, bago po tayo basahin po natin ito.
Sabi po sa Mateo, chapter 14, verse 22. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Amen. Tayo po manalangin. Ama, dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito. Panginoon Ama, patuloy ka namin itinataas sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, maghari ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming puso't isipan upang maunawaan ang iyong salita sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, kumilos ka sa bawat isa na narito, Panginoon, at patuloy na maunawaan at maintindihan ang bawat salita na ilalabas mo ngayon sa oras na ito, Panginoon. Gamitin mo lamang po ko bilang sisidlan at maghayag ng mabuting balita at naniniwala po ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na may alam. Wala po kong alam, Panginoon, pero ikaw ang may alam sa lahat ng bagay, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran at balutan mo po ako ng iyong banal mong dugo, Panginoon. At naniniwala ko ngayon pa lang, gumagawa ka na sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So makita po natin yung sinasabi dyan, yung panahon po ng mga alagad niya, dumadanas din po ng bagyo. Amen po ba? So pinakikita po dyan, ang kukunin ko po yung teksto dyan, yung dito po sa yung sa 27 hanggang 31. No? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo na pagkatapos niya magministeryo, pinapunta niya ang kanyang mga alagad sa kabilang bundok at pinasakay niya sa bangka. So makita po natin, habang pinapauwi niya, yung kanyang mga alagad, pinapaalis niya yung kanyang mga alagad, pinapauwi niya ng mga tao na nakikinig sa kanya. So pagkatapos makinig, umakyat siya sa bundok para para manalangin. So habang nananalangin ng Panginoong Yesus, inabot siya ng gabi. Amen po ba? So ang nakita ko dito, yung sinasabi dito ng Panginoon na siya ay naglalakad sa tubig. So sa buhay po natin, sino po dito ang nakaranas na nagsimula nung nag-umpisa sa Panginoon ay dumami ang pagsubok? Meron po ba? Ako lang po ba ang nakaranas ng ganon? So, nung simula tayong lumakad sa Panginoon, simula nung humakbang ka sa Panginoon, naranasan mo ba ang pagsubok? Amen po ba? So, alam niyo po ba, dati nung bago pa lang ako nag-uumpisa, ang sarap ng buhay. Sabi ko, Lord, kapag ako naglingkod sa iyo, Panginoon, kasi ang lagi kong naririnig, ito, kapag naglingkod ka daw kay Lord, ay talagang giginhawa ang buhay mo, wala ka ng problema. So, ganun ang pagkaisip ko, pagkaunawa ko nung ako'y naglilingkod kay Lord. Nung ako'y nakikilala sa Panginoon, ha? Pero, nung makilala ko na siya at lumalakad na ako sa kalooban ng Panginoon, dito ko nararanasan yung mga bagay na hindi ko naranasan nung kami pa ay hindi mananampalataya. Amen po ba? Na dati may trabaho ko, na dati maayos, pero nung lumapit ako sa Panginoon, wala po akong trabaho,
Amen po ba? Medyo nagkawindang-windang ang aming pamilya. Pero nasa Panginoon po kami. Nakakilala pa ako nung bago pa lang ako nakakilala. Sabi ko, Lord, ganito ba talaga ang maglingkod sa'yo? Yung po yung salita ko, ganito po ba talaga maglingkod sa'yo? So habang ako naglilingkod sa Panginoon, pero hindi pa po ako nakapokus. Nagsisimba pa lang ako, simba, uwi. Parang nasa ano lang ako, parang Zimbabwe. Alam niyo ba yung Zimbabwe? Simba, uwi. Parang ilan sa atin. Ganun na nangyayari. Hindi ko pinopokus yung sarili ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang sabi nila, pag kinilala mo ang Diyos at tinanggap mo si Kristo, masagana ang buhay mo. Pero hindi ganun ang nangyari. Hello? Lumipat kami sa Badyaw dahil ang sabi ng asawa ko, lumipat tayo sa Badyaw dahil nandito ang negosyo. Amen? Totoo, nagnegosyo kami, pero walang nangyari. Nung lumipat kami sa Badyaw, yung aming bahay, punong-puno yung bahay namin. Nung lumabas kami ng Badyaw, halos damit na lang ang natira sa amin. Ganun po kahirap. Kaya sabi nga dito ng Panginoon, sabi ni Pedro, nung siya po ay nakita niya si Jesus, ano sabi ni Pedro? Panginoon, kung kayo yan, papuntahin mo ko dyan. Ibig sabihin, habang naglalakad si Pedro, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Halika. Halika, sabi ng Panginoon sa kanya. So si Pedro, bumaba sa bangka. Nakalakad ba si Pedro? Nakalakad si Pedro eh. Kaya lang, sa kanyang paglalakad, malapit na siya eh. Nasa gitna na siya, nagkaroon siya ng alinlangan. Dumating yung malakas na hangin, dumating yung malakas na alon, parang nagulat siya. So dapat hindi lulubog yun eh. Bakit siya lumubog? Dahil bumalik siya dun sa dati. Nilingunan niya pa yung mga dating ginagawa. Amen po ba? So ang paglakad sa Panginoon, kailangan focus ka lang. Ang paglakad sa Panginoon, kailangan, anuman ang mangyari, anumang sitwasyon ng kalagayan mo, kailangan nananatili ka dahil tiyak mo na ikaw ay magtatagumpay sa Diyos. Amen po ba? So nung nilakaran ko ang salita ng Diyos, tinugon ko ang Panginoon at sinabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ni minsan, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? So ang pagsubok ay hindi puhad lang. Maraming tao umaayaw sa pagsubok, laging binabanggit, laging sinasabi, kung kailan ako naglingkod, kung kailan ako sumunod, na ako nagkakaroon ng maraming pagsubok. Hindi, kaya ka may pagsubok. Bakit? Dahil lumalakad ka at sumusunod ka na sa kalooban ng Diyos. Ayaw ni Satanas na tayo ay magtagumpay, mga kapatid. Gagawa si Satanas kung paano tayo pababagsakin. Amen po ba? So si Satanas, gumagawa siya ng paraan para hindi ka makalakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Doon nakikita yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya kung naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? So nung sinimulan namin maglingkod sa Panginoon talaga, pumokus talaga kami sa Panginoon. Alam niyo po, nag-boom, nag-blow ang talagang binigay ng Panginoon na blessing sa amin. Pero nung nagwiwindang-windang at hindi po talaga tunay na naglilingkod, kaya ang Panginoon nakatingin siya sa puso. Hindi siya nakatingin sa pagkatao mo. Kapag nakita ng Diyos yung puso mo, handang sumunod, handang maglingkod, handang matumupad sa anumang sitwasyon, anumang kalagayan mo, anumang nangyayari sa iyo ngayon, may sakit karamdaman ka man, wala kang mang makain, tinitingnan ng Diyos kung totoo bang naglilingkod ka sa Kanya at hindi mo siya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Kapag ba dumadating kayo ng pagsubok, natutuwa ba kayo? Tumatawa ba kayo? Salamat sa pagsubok! Meron bang ganon? Parang hindi ako naniniwala. Amen? Ang sabi po ng kawig ng ang sabi po ng Santiago, buksan natin yung Santiago chapter 1. Ano sabi ng Santiago chapter 1, verse 2?
Ano sabi niya dyan? Mga kapatid. Saglit lang ha. Baliktad po pala. Sorry po. Ayan. Ang sabi niya dyan, mga kapatid, magalak kayo tuwing dumadanas kayo ng pagpagsubok, sapagkat alam ninyong magdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So, kailangan mo daw magalak. Kasi minsan ang dyablo, aasarin ka. Akala ng dyablo, madali kang magalit. Pero kailangan pala, meron ako narinig na isang preacher, habang pala tayo, inaasar ng dyablo, lalo mo siyang asarin sa pamamagitan ng kagalakan. Kapag dumadating ka sa matinding pagsubok, may sakit karamdaman ka, dumadating sa kasawalan, sasabihin mo sa Kanya, Lord, dagdagan mo pa! May nagsasabi ba ng ganon? Walang nagsasabi ng ganon. Alam niyo po ba kung sino na nagsasabi ng ganon? Sa totoo lang, honest to God, mamatay man ako ngayon. Ako ang lagi nagsasabi, Lord, kapag may pagsubok, dagdagan mo pa! Bakit ko sinasabi yan? Habang may pagsubok kaming malaki, lalong dumadating ang blessing na mas malaki sa pagsubok na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon sa iyo. Kaya ang Panginoon nakatingin sa iyo eh. Kung nakatingin ka sa Kanya at nakapokus ka sa Kanya, hindi ka niya iiwan. Kaya yung sinasabi niya sa Hebreo chapter 2, chapter 12, yung sabi ng Hebreo chapter 12, Hebreo chapter 12 verse 2. Ano sabi po dyan? Yan. Mula sa simula hanggang sa katapusan, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang maghihintay sa Kanya at ngayon nga ay nakaupo siya sa kanan ng Diyos, ng trono ng Diyos. Amen po ba? Saan daw natin ituon yung ating paningin? Kay Jesus. Ituon daw natin kay Jesus yung ating paningin. Huwag tayo titingin kung saan-saan. Kaya si Pedro na lumubog dahil kung saan-saan tumitingin. Amen po ba? Kailangan nakatingin ka, nakapokus ka sa Panginoong Jesus, sa gagawin ng Panginoon, at alam ng Diyos hindi ka niya iiwan hanggang katapusan ng sanlibutan. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kung may pagsubok, may pagtatagumpay talaga. Hindi mo mararanasan ang tagumpay hanggat hindi ka dumadaan sa pagsubok. Sino po ditong tao na walang pagsubok? Taas ang kamay. Meron ba? Ang wala ng pagsubok, nasa simenteryo na. Naniniwala ba kayo? Hanggat nabubuhay tayo, hanggat narito tayo sa lupa, hanggat humihinga ka pa, may pagsubok ang daranasin. May mananampalataya ka man o hindi, may pagsubok ang mararanasan. Pero mapalad tayo mga kapatid, na dumadaan man tayo sa pagsubok, ito'y pinahihintulutan ng Panginoon para magtagumpay ka. Amen? Dahil ang pagsubok, ito yung nagbibigay sa atin ng napakahalagang bagay sa bawat isang mananampalataya. Kaya ngayon sa araw na ito, habang napapakinggan natin to, kapag dumadating kayo sa pagsubok, lagi nyo sasabihin sa sarili nyo, Lord, dagdagan mo pa. Si Ate Neng ayaw nun, kasi Ate Jack. Ilang bis ko po sinasabi sa kanila yan. Kay Ate Neng, kay Ate Jack, kay Ate Maribig, kapag dumadating kayo ng pagsubok, lagi nyo sasabihin, dagdagan nyo pa. Parang tumatanggi na. Amen po ba? So, huwag kayong tatanggi. Kailangan mong angkinin yan. Dahil walang makakapaghiwalay. Kaya ba tayong paghiwalayin ng gutom? Kaya ba tayong paghiwalayin ng hirap? Kapag dumadanas ba tayo ng gutom, aayaw ka na ba kay Lord? Yan, sasabi ko, Kap.
Tama yung Kap. Dagdagan mo pa yung bigas mo, Kap. Maraming bigas na darating sa'yo. Hallelujah! I receive. Amen? So, kailangan hindi tayo mawala ng pag-asa sa Panginoon. Habang tayo nabubuhay, wala tayong ibang pag-aasahan kundi ang Diyos lamang. Wala tayong ibang pagkakatiwalaan, kundi ang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba, ang pangako ng Diyos sa atin ay napakaganda. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kayang-kaya kang pasaganahin ng Panginoon. Hindi tayo nilikha ng Panginoon. Hindi tayo nilingap ng Panginoon para ka maghirap. Hindi yun ang plano sa'yo. Hindi ka dinala ng Panginoon dito para ikaw ay manlupaypay. Dinala ka ng Panginoon dito para maging malakas, para maging matatag, para maging matagumpay. Ano ang dapat mong kailangan? Paano mo mararanasan? Paano mo matutuklasan kung paano ka uunlad, kung paano ka lalakas, kung paano ka magtatagumpay? Saan mo hahanapin? Kapag umatin ka ba ng church, di mo na matatagpuan? Oo, maganda, napapakinggan natin yung mensahe. Oo, maganda, nararanasan natin. Pero isang bagay ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Yung laging binabanggit ng Panginoon sa Joshua 1:8. Bulay-bulayin nyo, araw at gabi, ang salita ng Diyos ay tiyak na magtatagumpay kayo. Amen? Sa Diyos po ang kapurihan. So, ang tagumpay talagang mararanasan mo kapag pumokus ka sa Panginoon. Kaya yung sinasabi ni Pastor, sino nakarinig dito sinasabi ni Pastor? Sino ang sinong may hawak ng may pangako ang Diyos? Sinong mayroong Bible verse na may hawak na pangako ng Diyos? Meron po ba? Taas po ang kamay na mayroong hawak ng pangako ng Diyos. So, tingnan nyo, parang iilan-ilan lang. Pero lahat po tayo na narito may Bible. Sino walang Bible, bibigyan ni Kuya Nap? Amen? So baka mamaya, baka mamaya dinagdagan ni Kuya Nap na yung Bible nyo, inilagay nyo lang sa santabi. Alam nyo, meron po akong isang karanasan yan eh. Meron po kami isang kapatiran na amin dinadalaw ng aming pastor. Sabi niya, Pastor, yung Bible ko, bagong-bago pa. Wow, tuwan-tuwa si Pastor, bagong-bago pa, nasa cabinet pa talaga. Sabi niya, nagagamit mo ba yan? Oh, Pastor, tinatago ko talaga yan eh. So, nung sabi ni Pastor, patingin ko nga yung Bible mo. So, nung pagbukas ni Pastor ng Bible, bago talaga. Alam niyo po, pagbukas niya, puro ngat-ngat ng daga. Sabi ni Pastor, aba, baka mamaya yung daga ang na-born again, hindi ikaw. Kasi bakit puro ngat-ngat ng daga? So ang Bible, hindi po dinidisplay. Ang Bible, hindi po nilalagay sa ulunan. Lalagay ko sa ulunan to, baka mapanaginipan ko yung mga salita ng Panginoon. Hindi po mapapanaginipan. Ang Bible, binabasa sa oras ng pating pagbabasa. Kaya nagtatagumpay ang isang mananampalataya. Kaya tumitibay ang isang mananampalataya. Dahil bakit? Nababasa niya yung pangako ng Diyos para sa buhay niya. Bakit nanghihina ang isang mananampalataya? Kasi hindi niya nabubuksan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa iyo, hindi ang salita ng mundo. Minsan, mas marami pa tayong naririnig sa salita ng mundo kesa sa salita ng Diyos. Tanungin mo kung anong devotion ngayon. Ganda, brother. Anong devotion? Maganda talaga, brother. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo po ba, sa mga cell group leaders natin, mga cell group natin, alam niyo po ba ako, napakakulit ko. Lagi po ako nagtatanong sa kanila kung kayo ba ay nagdi-devotion. Dahil bakit ko tinatanong? Kasi bakit? Kung ako nga nagdi-devotion na leader nyo dapat kayo nagdi-devotion kayo. Hindi ka pwedeng magturo na nagdi-devotion sila, pero ikaw, pasway-sway ka lang. Amen? Kasi bakit sa salita ng Diyos, matatagpuan
ang tagumpay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ang lahat ng bagay, minsan dumadating ka sa matinding pagsubok, minsan ayaw mo man tanggapin ito, pero dumadating ito sa buhay mo dahil bakit? Minsan tayo rin ang may gawa. Amen po ba? Alam niyo po ba, dalawang uri ng pagsubok Isang pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon at isang pagsubok na consequences. Hello? Alam niyo ba yung pagsubok ng consequences? Yung consequence, sorry po, medyo hindi ako marunong mag-English Patawad po. Amen? Yung consequence po yan, yung pagsubok na yan, ay minsan hindi mo namamalayan na nakakagawa ka na pa na ng mali. Ang makakaranas niyan, bagamat hindi ikaw, mararanasan ng pamilya mo. Mararanasan ng anak mo, mararanasan ng asawa mo, mararanasan ng buhay niyo. Amen po ba? Yun po yung isang pagsubok na hindi pinahintulutan. Pero ang pinahintulutan na pagsubok ng Diyos, kapag ikaw ay pinahintulutan na binigay ng Panginoon sa iyo ang pagsubok na yan, sigurado pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi niya po doon sa sabi niya sa Santiago chapter 1, balik tayo sa Santiago chapter 1. Santiago chapter 1 verse 12. Alam niyo po ba laging nababanggit yan? Bakit laging binabanggit yan? Ano sa palagay niyo? Sa palagay niyo mga kapatid, bakit laging binabanggit yan? Ang sabi dito, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niya subukin, magtatagumpayan niya ang mga ito. Tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggang na ipinangako ng Diyos sa mga minamahal sa Kanya. So ang pagsubok ay may gantimpala at may pagtatagumpay. Kaya mapalad ka mga kapatid kapag ikaw ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na ang pagsubok na ito'y magbibigay ng lakas, magbibigay ng katagumpayan sa buhay mo. Dahil kung titignan natin, laging binabanggit ni Pastor Rowell sa atin dito, yung nangyayari kay Job. Nabasa niyo ba yung Bible ni Job? Naniniwala ba kayo na si Job ay hindi parehas natin na nakakapakinig, na nakakaupo? Si Job po, nagsimula siya, napakinggan niya lang ang salita ng Lord. Amen? Napakinggan niya lang pero nanampalataya siya. So yung kanyang pananampalataya, isinagawa niya. Kaya nga doon sa unang title, ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, ang sabi doon kay Satanas, nakita mo ba yung mabuti kong lingkod? Ang sarap pakinggan yun pag sinasabi sa'yo. Napakita mo, sabi mo, halimbawa sasabihin ni Lord, Oy, Satanas, nakita mo ba yung mabuti kong lingkod? Na si Pastor Rowell? Na si Kapitan John Stick? Amen? Tapat at mabait na alipin yan. Amen po ba? Sabi ni Satanas, nako, hindi mo lang yan pinagpapala. Subukan mo yan, tanggalin lahat yung niyan. Kung sumunod ba sa'yo yan? Ginawa ba yan ng dyablo? So, ang Diyos, hindi niya ginagawa yan. Pero pinahihintulutan niya. Kaya, mali yung pananaw na sinasabi, Lord, bakit mo ako binigyan ng pagsubok? Hindi po siya nagbibigay ng pagsubok, kundi pinahihintulutan. Iba yung binigay sa pinahintulutan. Tama ba? Tama po ba yun? Kasi yung pinahintulutan, iba. Iba yung binigay. So, pag pinahintulutan yan, alam ng Diyos na magtatagumpay ka. Dahil ang sabi niya po doon sa 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, tingnan niyo sabi diyan. 1 Corinthians po.
Wala ba? Nako, sorry po. Hindi yata nailagay nung aking mga anak. Pasensya na po kayo. Ayan. Dito, basahin ko na lang po. Sabi po dito sa 1 Corinthians 10:13. Ang sabi po dito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. So lahat ng tao makakaranas nito. Ito yung sinasabi ko kanina, na lahat ng tao, tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulutan na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Bakit daw? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ang lahat ng ito. Amen? So, ang pagsubok ay pinahintulutan talaga ng Panginoon para maging matagumpay ka. Kasi ang pagtatagumpay, doon mo mararanasan sa tindi ng pagsubok mo. Habang umiiyak ka, habang lumuluhod ka sa Panginoon, ang Diyos nakikita niya ang laman ng puso mo. Amen po ba? Iba yung panalangin na may pag-iyak, iba yung panalangin na pahingi noon. Amen? Minsan kasi, hindi natutugon yung ating panalangin kasi ang laging dinig natin, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Amen po ba? Pero kapag ikaw nanalangin sa Panginoon, kapag bukas ang iyong puso, kapag tapat ka na humihingi sa Kanya, hindi pwedeng hindi niya ibibigay sa iyo yan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Balik po tayo doon sa sinasabi ko kanina, nung kami po ay pumokus sa Panginoon. So, nung pumokus po kami sa Panginoon, talagang nung nangyari yon 2015, tandang-tanda ko pa. Ang Lord talagang buhay. Nung tapat kami naglingkod sa Lord, hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan. Alam niyo dati, yung bahay at lupa namin, nakasulat lang po yan sa papel. Sino magkakala? Nakasulat lang po sa papel yan. Habang kami noon ay gumagawa at naglilingkod at nagbibigay sa Panginoon, nakasulat lang sa papel yan. Prayer request pa lang po yan dati. Amen? Pagdating ng 2017 o 2021, ang papel naging bahay. Hello? Gusto niyo ba mangyari sa inyo yan? Kailangan looking to Jesus. Sumunod ka sa Panginoon. Tignan mo yung gagawin ng Panginoon at mangyayari sa buhay mo yan. Amen po ba? Na dating yung pamilya mo wasak, yung dati ang pamilya mo magulo, yung dati na hindi mo gusto yung pamilya mo, pero nung lumapit ka sa Panginoon at totoo kang naglingkod at paghakbang mo, hindi ka na lumingon kung saan-saan, bubuin ng Diyos yung pangako niya para sa iyo. Amen? Yung dati kang may sakit karamdaman na meron kang cancer, meron kang thyroid, meron kang TB, meron kang kung ano, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, paggagalingin ka ng Panginoon. Amen? Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka lang, palakpakan natin ng Panginoon. Ang hinihintay lang ng Panginoon sa atin, yung magtiwala ka lang. Maniwala ka lang sa Kanya. Minsan kasi ito yung kulang sa atin. Oo, pastor, naniniwala naman ako, nananampalataya naman ako. Pero yung puso natin, hindi masyadong nakatuon sa paninampalataya at paniniwala natin sa Diyos. Amen po ba? So ang lahat ng bagay ay patuloy na mararanasan natin kapag tayo lamang ay makakaranas ng pagsubok na matindi. Amen po ba? Kasi kapag pagsubok lang na hindi mo madali lang tugunin, parang wala lang. Amen po ba? Parang pasway-sway lang. Amen? Pero kapag ikaw ay nakaranas ng matinding pagsubok talaga sa buhay mo at ang Diyos gumawa sa buhay mo, hindi mo malilimutan ng Diyos.
Hindi mo pababayaan ng Diyos. Kahit anong mangyari, kahit na anong mang maranasan mo. Ang sabi niya po doon sa balik po tayo. Balik po tayo doon sa Roma chapter 8. Buksan natin yung Roma chapter 8. Ano sabi diyan? Roma chapter 8 verse 35. Ayan. Ano sabi ng Panginoon? Wala daw makakapaghiwalay. Kailangan walang makakapaghiwalay saan? Sa pag-ibig. Kailangan hindi tayo humiwalay sa pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig talaga. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Amen? Teka, nawala po ako eh. Basahin po natin yan. Pakibasa po. Amen. So wala daw makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas tayo ng ng pagsubok. Kailangan nananatili ka. Dumanas ka man ng pagsubok, dumanas ka man ng hirap, dumanas ka man ng pag-uusig, dumanas ka man ng gutom, dumanas ka man ng sakit karamdaman, dumanas ka man ng kung anumang mga pangyayari dito sa mundo, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Dahil alam ng Diyos na pagtatagumpayin ka niya once na ikaw ay nakinig at nanampalataya sa kanyang salita. Amen po ba? Kaya ang Diyos po ay hindi po siya nagtatangi ng tao. Hindi porket siya pinagpala, ikaw hindi ka pagpapalain, hindi po. Nakatingin ang Diyos ayon sa pananampalataya mo at ayon sa paniniwala mo tungkol sa Kanya. Amen po ba? So naniniwala ka nga, nananampalataya ka nga, oo, praise the Lord ka nga dito sa simbahan, naatin ka nga ng naatin ka nga ng cell group, pero pagdating ng mga ilang araw, nasaan ka? Hello? Nagpe-praise the Lord ka pa ba pagdating ng Lunes? Pagdating ng Martes, nandun tayo sa cell group, nagpupuri tayo. Pagdating ng Miyerkules, nandito tayo sa church. Pagdating ng Huwebes, ano kaya ginagawa natin? Pagdating ng Friday, nandito tayo sa intercessor. Pagdating ng Sabado, ano kaya ginagawa natin? Nasa worship team tayo. Pagdating ng Linggo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung buong isang linggo ay ibigay mo sa Kanya. Amen? Ayaw ng Panginoon na mawala ka at mawalay ka sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba, ako sa buhay kong ito, nung nakaraang bagyo, wala po kaming gawaan yung Martes, nalungkot po ako. Nalungkot po kasi ako. Bakit? Hindi po kasi ako sanay na walang gawain. Pagdating ng Miyerkules, nag-chat din si Pastor, wala tayong gawain. Kapag sanay ka na sa gawain ng Panginoon, malulungkot ka. Pero kapag hindi ka sanay, sasabihin, yes! Walang gawain, makakapagpahinga ako. Okay lang. Amen? So kapag ikaw sanay na, parang nalulungkot ka. Minsan chat ka, mga kapatid, hindi po tayo matutuloy. Alam niyo po ba nung Friday, nag-chat ako, mga kapatid, tuloy po tayo sa intercessor. Pero sabi ko, kapag dumating ng 11:00 na masungit ang panahon, hindi po tayo tutuloy. Kasi alam ko rin po yung sitwasyon at kailangan din natin ingatan yung ating mga sarili. Amen po ba? Kaya lang talagang nakakalungkot. Ngayon nga po, Sunday, sabi ko, kala ko walang tao eh. May nagsabi nga sa akin, yung kapatiran, brother, wala tayong simba Sunday, no? Sorry po, Ate Norma. Andiyan pala si Ate Norma. Hallelujah. Sinabi ko na po na si Ate Norma kasi baka mamaya, pagdating ng Martes, sabi sa akin, bakit chinismis mo ako doon, brother? Kaya sinabi ko na lang po. Hallelujah.
Nirekta ko na po para wala nang, hindi na ako kalabitin. Amen? So, kailangan po talagang mauhaw ka sa salita ng Panginoon. Meron man o wala, kailangan nagpupuri ka pa rin. Kailangan nagpipray ka pa rin. Kailangan nagbabasa ka pa rin ng salita ng Diyos. Dahil dito tinitignan ng Diyos yung tunay na paniniwala mo at pananampalataya mo sa buhay mo. Kaya magtatagumpay ka dahil alam ng Diyos na talagang ikaw ay nasa Kanya. Amen po ba? Kaya ako naniniwala na ang lahat ng narito ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So isang verse na lang po tayo. Sabi po dito, sa huling verse natin, sabi po ng John chapter 16. John chapter 16 po. Hindi rin inilagay. Naku, patawarin niyo po yung aking tagalagay. Hallelujah. Sorry po. Alam niyo po kung bakit hindi na ilagay yan? Hindi ko po naisama. Patawarin. Ako po pala may kasalanan. Kasi baka mamaya pagdating sa bahay, tagsabihan ako ng aking mga anak, nandiyan pa naman sila. Sabihin pa, nag-preach ka bago sinungaling ka pala. Sorry po. Ang sabi po dito, ang sabi po sa John chapter 16 verse 33, huling-huli na po yun. Ang sabi po dito, no? Bakit nagsasalita ka na? Hindi na, nagsasalita mag-isa yung Biblia ko. Ang sabi po dito, sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Dumanas man kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan ko na laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen? So, pagtiisan daw natin. Habang nagtitiis tayo sa mundong ito, habang nararanasan natin ito, ang sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Habang naniniwala ka at nananampalataya ka, si Kristo ay naging tao rin na parehas natin. Amen? Kaya kung dumadanas ka man ng pagsubok, si Kristo nung nabubuhay sa mundong ito, mas matindi ang pagsubok kesa sa atin. Gumawa na siya ng tama, gumawa na siya ng himala, gumawa siya ng mga bagay na kamangha-mangha, pero anong sigaw sa kanya ng tao? Crucify him pa din. Mapalad tayo mga kapatid, habang sumusunod tayo sa ating Panginoon, alam natin na patuloy nating mararanasan ang tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah!